Alin nga bang mas maganda, ang You're Up Next Level ni Yamaha Lexi or ang Fast That Never Looks Back by Yamaha Aerox? Alin dito yung sa tingin mong mas maganda? Alin dito yung sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Yung pag-uusapan nga pala natin dito is the Yamaha Aerox na standard version tsaka yung kakalabas lang na motorsiklo from Yamaha pa rin na si Yamaha Lexi 155. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, yung kanilang specs and key features, our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan yung side-by-side comparison mga boss, is mayroong nagtanong dito sa ating Black app if alin yung mas maganda or alin yung mas sulit, which is Yamaha Aerox 155 or the newly released na Yamaha Lexi. Kaya ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang pricing, which is makikita natin dito si Yamaha Aerox version 3 is merong dalawang variants. Meron itong standard price na 125,900 pesos. Tapos meron din itong SP version na 163,900 pesos. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga bossing, meron tayong 99,900 pesos dito na introductory price. If colorways yung pag-uusapan dito mga boss, meron tayong 4 na colorways for the Yamaha Aerox version 3 and meron naman tayong dalawa dito for the Yamaha Lexi 155. We have color black and matte green for the Yamaha Lexi and meron din naman tayong matte blue for the Yamaha Aerox SP and Yamaha black, glazed blue, tsaka raised blue for the Yamaha Aerox version 3 standard version. Again mga bossing, yung pag-usapan natin dito is ang standard version, pero if makikita mo dito, whether it's the SP version or the standard version, makikita natin dito ang headlights ni Yamaha Aerox version 3 is napaka ganda din kasi LED headlight and LED headlight din naman kay Yamaha Lexi. Pero if makikita mo dito kay Yamaha Aerox is meron na ito ang projector LED, which is nagbibigay ng enhanced visibility. Meron itong safety, mas maganda yung kanyang efficiency at marami pang iba if babasahin nyo itong nasa gilid dito. So that simply means technology wise, mas maganda yung projector LED kaysa sa simple na LED headlights. Now, if ang rear taillight naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito na napakaganda ng designing dito kay Yamaha Aerox version 3 and maganda din naman for the Yamaha Lexi 155. However, if makikita mo dito kay Yamaha Aerox version 3, meron itong resemblance ng R series nila na R1, R7, R6, so yung mga ganon nila, makikita mo yung ganong klaseng design kay Yamaha Aerox version 3. Now, if ang instrument panel yung pag-uusapan natin dito mga boss, pareho din naman sila na naka LCD digital display. However, if si SP yung nakikitaan ng mas napupusuan nyo, meron itong karagdagang TFT display if yun yung kukunin nyo. If ang keyless remote system naman yung pag-usapan natin dito mga bossing is that if si Yamaha Aerox version 3 or Yamaha Lexi man yung pipiliin mo, wala itong na-offer na keyless remote system. However, if sa Aerox version 3 na SP version, yung kukunin nyo doon yung may keyless. Ngayon naman mga boss, if ang utility box or underseat compartment yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito lamang na lamang si Yamaha Aerox version 3 kasi makikita nyo naman, kasya yung full face helmet dito tsaka yung gloves and little gears pa dito for the Yamaha Aerox version 3 kasi meron itong 24.5 liters of luggage box capacity. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss, meron itong 12.8 liters na capacity storage lang for the underseat compartment nito. Kasya yung half face dito pero yung medyo maliit na half face helmet mga boss, hindi yung standardized half face helmet. Samantalang kay Yamaha Aerox, makikita mo napakalaki ng kaniyang luggage box. And if ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, yung makikita natin dito that both naman is merong charging port. However, if you want the more advanced technology na may offer ng current brand is that meron itong USB Type-C na charging port for the Yamaha Aerox version 3. Samantalang kay Yamaha Lexi is USB Type-A charging port lang. If ang wheel type yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito that both of this is maganda naman kasi naka-mags tayo dito for both of this motorcycle. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 5.5 liters of fuel capacity for the Yamaha Aerox version 3 and meron naman tayong 4.2 liters dito for the Yamaha Lexi 155. And if ang fuel consumption yung pag-uusapan natin dito mga bossing, we have 43 kilometers per liter for the Yamaha Aerox version 3, the same as the Yamaha Lexi 155. Magkakatalo na lang tayo dito sa fuel tank capacity, although they are the same na 43 kilometers per liter ang kanilang fuel estimation sa consumption nila. And if ang displacement naman yung pag-usapan natin dito mga boss, they have the same na 155cc. And na-search ko rin dito sa Google na they have the same engine for the Yamaha Aerox version 3 and the Yamaha Lexi 155.
And for the engine oil capacity naman mga bossing, meron tayong 1.1 liters dito for the Yamaha Aerox version 3, 1 liter naman for the Yamaha Lexi 155. However mga bossing, dry engine lang ito for the engine oil capacity. Pag nagpapa-change oil tayo dito, 1 liter of engine oil lang yung need natin dito para makapagpa-change oil. So, 1 liter of engine oil lang yung need natin dito, makapag-change oil na tayo dito. And next naman natin na pag-usapan isang gulay board mga bossing, makikita natin dito that unfortunately walang gulay board or floorboard dito si Yamaha Aerox version 3 kasi dito nakalagay yung kanyang gas tank. Samantalang kay Yamaha Lexi mga bossing, meron tayong gulay board dito at the same time meron din itong footrest extension na wala rin kay Yamaha Aerox version 3. So masasabi natin dito more on the relaxation talaga sa pagbiyahe si Yamaha Lexi 155. Now if ang park brake yung pag-usapan natin dito mga bossing, wala naman tayong park brake dito for the Yamaha Aerox version 3 na meron kay Yamaha Lexi 155. At the same time mga bossing, if makikita mo dito, meron itong kasama din na highlight switch para sa iyong pagdadrive or pangdagdag awareness na din sa kalsada. And if ang auto start stop system naman yung pag-usapan natin dito mga boss, the same naman tayo dito na meron dyan si Yamaha Aerox version 3 and Yamaha Lexi 155 which is called the start and stop system or SSS. Maganda kasi ito na feature mga bossing kasi kapag nakaandar yung makina tapos naka full stop tayo sa mga traffic, dyan magpa-function si auto start stop system para makapagdagdag naman ng fuel efficiency sa ating fuel consumption. And if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, both of them naman mga bossing is meron din. So maganda to kasi dagdag awareness na din ito sa daan just in case merong mga urgent or yung mga emergency na wag naman sana na need natin pumunta sa gilid ng kalsada. And if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, both of these naman is meron. Maganda to kasi pag napako yung gulong mo sa daan, mas maganda and mas madali itong ma-repair compared sa naka-tube type lang. Now, if ang kickstart naman yung pag-usapan natin dito mga boss, unfortunately wala itong kickstart for both. So, need talaga natin maging aware if need ba talaga natin. So, kailangan talaga natin maging aware para hindi malobat yung motor natin sa kalagitnaan ng daan. Pero, ang maganda dyan mga boss kasi sa LCD digital display nila is meron naman itong battery health indicator. And not just that mga bossing kasi if ang phone connectivity yung pag-uusapan natin dito, both of these motorcycles is merong feature na Yamaha Y-Connect which gives maintenance recommendation. Meron itong mga malfunction notifications and meron din itong tracker for your fuel consumption. Marami pang na-offer yung Yamaha Y-Connect dito mga boss, basahin nyo na lang. But all in all mga bossing, meron tayong mga makikita mga riders mga bossing na hindi ito ginagamit tong feature na to kasi nakaka-drain daw ito ng mga batteries nila. So if nagbabala ka bumili ng Yamaha Aerox version 3 or Yamaha Lexi, dun mo pag-isipan if gagamitin mo ba itong motorsiklong ito pang araw-araw or hindi para if ever hindi mo araw-araw itong gagamitin, pwede mong ipatanggal muna si Yamaha Y-Connect para hindi ito mag-drain ng battery mo. And last but not the least mga bossing, if ang customization ng pag-usapan mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles are top box capable naman. So makikita natin dito that these motorcycles are really good kasi medyo may pagka-maxi itong mga motorsiklo nila ni Yamaha. So it means medyo mas brusko ito. At the same time, meron din itong nabibigay na dagdag na convenience. However mga bossing, makikita natin dito if comfort yung pag-usapan, may dagdag itong comfort si Yamaha Aerox kasi mas malaki yung kanyang underseat compartment storage plus the top box, edi mas marami kang mailalagay dito just in case you wanna go for some adventures. Ngayon naman mga boss, if ang specs and key features ang pag-uusapan natin dito, makikita natin dito mga boss that they have the same engine mga bossing na meron itong 155cc na naka-liquid cooled. They have the same power na 15.2 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Newton meters at 6,500 RPM of torque, compression ratio of 11.6:1 and 58/58.7 na bore stroke. So if numbers ang pag-uusapan natin dito mga boss, engine wise, pareho lang talaga tong mga motorsiklo na ito. Pero bago natin pag-usapan yung kanilang key features mga bossing, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Unahin na natin dyan si Yamaha Aerox version 3 standard version. Makikita natin dito that we have 790mm of seat height, 145mm of ground clearance, and 1,350mm of wheelbase. Tapos, meron din itong 110/80
by 40 na front tires and 140 by 70 by 40 na rear tires. While si Yamaha Lexi naman mga bossing is meron itong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1350mm na wheelbase. Meron din itong 90 by 90 by 40 na front tires and 100 by 90 by 40 na rear tires. Makikita natin dito mga bossing that medyo lamang sa numbers dito si Yamaha Aerox kasi medyo may pagka-bulky talaga siya. Tapos si Yamaha Lexi naman is may pagka-baby and max talaga. So lamang dito sa seat height si Aerox, lamang sa ground clearance, pero they have the same na wheelbase. Pareho din naman sila na naka 14-inch tires. However, mas malaki yung tire sizing ni Yamaha Aerox dito. So that simply means medyo mas makapal ito tignan over the Yamaha Lexi 155. Ngayon, if ang key features na yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito natin makikita that they almost have the same, na wala silang ABS, wala din silang combi brake system, meron silang ACG starter or SMG starter, meron din itong auto start stop, pareho din sila both na walang keyless features, pero makikita natin dito that naka monoshock lang si Yamaha Lexi 155, samantalang kay Yamaha Aerox dito is naka dual shock na. Naka front and rear disc brake na rin pala dito si Yamaha Aerox version 3, however mga boss, si Yamaha Lexi mga boss, makikita mo yung sa mga other customizations ni Yamaha Lexi is pwede mo ito dagdagan ng pangalawang shocks sa likuran nito. So, pwede ito mag-dual shock pero ikaw na yung magpapa-customize nito. Again mga bossing, naka-drum brake dito si Yamaha Lexi mga boss tapos naka-front and rear disc brake na dito si Yamaha Aerox version 3. Same din naman sila na naka 4 valves, meron din itong CVT Auto, meron din silang Yamaha Blue Core engine pero makikita natin dito that the Yamaha Aerox version 3 na standard version is weighing around 130 kg, samantalang kay Yamaha Lexi naman is 116 kg lang. With the price of 99,900 as an introductory price and 125,900 pesos for the standard price, makikita natin dito mga bossing that Yamaha Lexi talaga is more on the 125cc riders na gusto mag-upgrade into 155cc but on a budget. But if you're more on the good specs, makikita naman natin dito that they are almost the same pero this is more on the features na makikita mo dito ang karagdagan for the Yamaha Aerox version 3. Ngayon naman mga boss, yung pag-usapan na natin yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. Ngayon mga bossing, dito yung makikita kong gusto ko na sa tingin ko yung magugustuhan nyo rin about these motorcycles. If makikita nyo na both of these motorcycles gonna offer you comfortability and beginner friendly kind of experience kasi naka-automatic na tayo dito. You're just one gas and go for your next adventure. However mga bossing, if makikita natin dito si Lexi, meron itong Maxi Scoot design with footrest extension pero walang nakalagay dito na gas tank para napaka-flat lang ng ating floorboard. So maganda yan kasi marami din naman naghahanap ng ganitong klaseng Maxi Scoot na walang gas tank dyan sa gitna ng kanilang paahan. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 naman mga bossing, what I really like about this motorcycle na sa tingin ko magugustuhan mo rin naman is that meron itong bigger storage compartment, meron itong mas convenient na gas tank placement. What I mean about this mga bossing is that for the Yamaha Aerox version 3, hindi mo na kailangan tumayo pa para makapagpagas. Samantalang kay Yamaha Lexi 155 naman mga bosses, kailangan mo pa tumayo, kailangan mo buksan yung underseat compartment mo para magpagas. Samantalang kay Yamaha Aerox version 3 is nasa may harapan mo na. So, depende na lang talaga alin dito yung sa tingin nyo mas magugustuhan nyo. All in all kasi mga bossing, si Yamaha Aerox version 3 is the better choice here. However, the Yamaha Lexi naman is for the motorcycle riders na galing sa 125cc na gusto mag-upgrade into 155cc pero hindi naman masyadong masakit sa bulsa pag nag-upgrade na. And if you're fine with lower tank capacity which is 4.2 liters lang tapos nasa likod pa, mas maliit din yung kanyang luggage compartment sa kanyang underseat compartment tapos walang keyless variant, then you're still good to go pa rin naman for the Yamaha Lexi 155. However mga boss, panalong-panalo dito si Yamaha Aerox 155 for the price that you are paying. Pero if ako yung tatanungin na merong RS125Fi tsaka Suzuki Gixxer 155, I think the best upgrade for me or not so little upgrade kasi semi-automatic motorcycle and manual motorcycle yung meron ako, I think the best sweet spot for me is the Yamaha Lexi 155 na upgrade lang. Especially na hindi ako masyadong lumalabas-labas sa daan, hindi ako nagre-racing and hindi ko na masyadong hinahabol yung performance ng mga motorcycles. So if you're like me, maganda ang Lexi 155 sa'yo, and if you can sleep with lower fuel tank capacity and lesser underseat compartment storage for your luggage liters.
And if not, Yamaha Aerox 155 version 3 is the best motorcycle na 155cc na marerecommend ko sa iyo if itong dalawa yung maipagko-compare natin sa alin dito yung nalilito ka dito na motorsiklo. So again mga bossing, ang goal ng content na ito is makita natin dito yung pricing nila, yung na-offer nila for both of these motorcycles, and yung kanilang usability, if maganda ba to pang araw-araw or maganda din ba ito pang forma-forma lang. So sa tingin niyo ba mga bossing, mas maganda yung Yamaha Aerox version 3 dito for the price that it offers, or okay na kayo for the Yamaha Lexi 155? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section, and if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe, and see you on my next video.